Good morning, Sir Jerry, pati na sa mga nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Ian ng Maynila. Sir Jerry, magbabahagi ako ng kwento. Kwento ito ni Mama sa akin na nagmula naman sa kanyang ina na aming lola. Dahil ang kwentong ito ay naganap noong pinagbubuntis pa lang ni Lola si Mama. Tubong Negros Occidental sila lolo at lola. Doon na sila nagkakilala at naging mag-asawa. Ang kwento ni Mama sa akin, dating sakada sila lolo at lola sa isang malawak na tubuhan. Ang sabi ni Mama, mas mahirap ang buhay noon kasi yung kinikita daw ng tatay niya na lolo namin ay halos pambayad lang sa utang, at pag walang trabaho sa tubuhan, mas lalong mahirap dahil kailangan pang makigapas ni lolo at lola sa ibang tubuhan. Sir Jeric, hindi ko na pahahabain pa ang bawat detalye sa kwento ni Mama. Umpisahan na po natin ang kwento. Ayon kay Mama, sa mga kwento ni Lola sa kanya, nung hindi pa buntis si Lola kay Mama, sumasama si Lola kay Lolo para maggapa sa tubuhan. Pero na magbuntis na, hindi na isinasama ni Lolo si Lola. Bali si Mama ang unang anak nila Lolo at Lola. Sa mga nagdaang mga buwan, wala namang paggambala kay Lola sa gabi. Hanggang sa isang gabi, hinihintay daw ni Lola si Lolo. Sahuran daw noon sa pagtatabas ng tubo. Sa dami ng taong pasasahurin, inaabot talaga ng kalaliman ng gabi bago matapos ang sahuran. Ang hirap daw noong panahon na yun ay ang ilaw sa gabi. Dahil ang nagsisilbing ilaw sa bahay nila Lolo at Lola ay yung gaserang digaas lamang. At isa pa'y magkakalayo ang mga bahay. Kaya natatakot daw si Lola, lalo na sa gabi. Nasa 5 buwan na daw noon ang tiyan ni Lola. Habang naghihintay si Lola, mga 9:00 na ang oras daw noon. Habang nakaupo daw ang aming lola sa papag, pinaramdaman siyang dumating. Tapos kumatok sa pinto. Tinawag daw si Lola. Ang sabi, buksan ang pintuan. Mahina lang daw yung boses nung taong nasa labas. Hindi naman daw sumagot ang aming lola. Nakiramdam lang ito. Binobosesan ni Lola kung asawa ba niya ang kumakatok. Kasi mahina nga yung pagsasalita ng taong kumakatok. Ang nasa isip daw ni Lola, kung si Lolo ang dumating, bakit kailangan pang kumatok? Pwede naman itong tawagin ng malakas si Lola para pagbuksan ng pintuan. Kinakabahan na daw noon si Lola. Dahil nga hindi sumagot si Lola, naramdaman ni Lola na lumakad yung tao patungo sa likod bahay nila. Buti na nga lang daw at maagang nasaraduhan ni Lola ang pinto at mga bintana. Nanginginig daw si Lola sa nerbiyos. Kasi nga wala siyang kasama. Kinuha ni Lola yung itak sa ilalim ng papag. Maya-maya daw, sa bubungan naman siya may narinig na kumakaluskos. Rinig daw ang yabag sa bubong na pawid. Kung saan nakapwesto si Lola, doon din ni Lola naririnig yung kumakaluskos. Kahit natatakot, tinapangan daw ni Lola ang sarili
Ang ginawa daw ng aming lola, tumungtong ito sa ibabaw ng papag at tinusok ni lola ng ilang beses yung parte ng bubungan kung saan may kumikilos. Hanggang sa marinig ni lola na may bumagsak sa lupa. Siguro daw ay tumalon mula sa bubungan. Doon na daw naging agresibo yung gustong pumasok sa bahay. Malakas nitong binalibag ang dingding ng bahay. Dahil doon nagsisigaw na daw si lola para makahingi ng tulong sa ilang malayong kapitbahay. Nagbabaka sakaling may makarinig sa paghingi niya ng tulong. Maya-maya, narinig daw ni lola na parang tumakbo palayo yung taong nasa labas. Siguro daw ay umalis ito sa takot na makakuha ng atensyon sa mga ibang kabahayan ang pagsigaw ng aming lola. Kaya mabilis itong tumakbo. Hindi na daw nagawang matulog ng lola namin sa takot na bumalik na naman yung taong yun. Nang dumating si lolo, mga mag-aalauna daw siguro yun ng madaling araw. Binanggit daw ni lola kay lolo ang nangyari na merong taong nagtangkang pumasok sa bahay nila. Galit daw si lolo. Tinanong din ni lolo kung nakita ni lola kung sino yun. Pero ang sabi ni lola, hindi, kasi natakot siyang sumilip sa labas. Sinabi daw ni lola kay lolo na samahan siya at wag na magpapagabi palagi. Natatakot si lola na baka bumalik yung taong yun, lalo na pag wala si lolo. Dahil hindi naman maaaring hindi magtrabaho si lolo, sinabi ni lolo na mas mabuti kung doon na muna si lola sa mga magulang niya habang nagtatrabaho siya para may makasama ito. Pumayag naman si lola para nga naman may kasama siya, lalo na pag gabi. Ganun na nga ang ginawa nila lolo at lola. Kinausap ni lolo ang kanyang mga biyanan at sinabi ang dahilan. Pumayag naman ang mga ito. Mas mabuti nga daw yun na doon muna si lola para may makasama. Sa tingin daw nila hindi naman magnanakaw yung taong gustong pumasok sa bahay nila. Ang suspetsa nila malamang ay inaaswang si lola. Yun ang palagay ng tatay ni lola. Kasi buntis si lola nung panahong yun. Saan ka ba daw nakakita ng ganun kabilis kumilos? Nasa baba, tapos mabilis nakapunta agad sa may bubungan. Buti na nga lang daw at hindi puwersahang pinasok si lola sa bahay. Kahit daw naroon na sila sa magulang nila lola, paminsan-minsan daw nararamdaman nila paggabi na may umaaligid sa bahay. Minsan asong itim na pagkalaki-laki ang umaaligid. Nasisilip daw nila ito. Naglalagay na lamang daw sila ng asin sa bubungan at sa palibot ng bahay para hindi makalapit yung aswang. Nang may panganak ni lola si mama, sabi ni mama siguro daw mga 7 taon siya na magpasyang lumuwas ng Maynila sila lolo at lola. Sobrang hirap daw kasi doon. Kaya dito sa Maynila, nakipagsapalaran sila lolo at lola. Kahit papaano na iba naman daw ang buhay. Sir Jeric, sa ngayon po ay may pamilya na rin ako. At naiikwento ko rin sa kanila ang kwento ni mama tungkol kay lola. Sir Jeric, sana magustuhan mo ang kwentong pinadala ko. Ito si Iya ng Maynila.